So, this April 28th, Sunday, 2024, of course, pupunta kami sa Makina event sa may SMX sa may MOA. And nag-prepare na kami ng kung saan kami dadaan kasi while having breakfast, nakita namin na may road closure sa may Rojas Boulevard. So, dadaan na lang ako sa may Lacson and kakapain na lang through Waze kung saan kami dadaan. Pero so far, itong drive namin along Commonwealth to Quezon Avenue, maluwag naman yung kalsada. And ang stoppage lang namin is during stoplight or intersections. And yun na nga, naisipan na lang namin na magsuot na lang kami ng aming dry fit. Ako ay naka dry fit custom, yung Shaka version. Kasi usually yun talaga yung ginagamit kong hand sign or hand signal. And si Renz ay nakasuot ng Parak clothing na classic. And gamitin niya rin to para sa entrance dahil meron daw 50% off pag naka-Parak clothing. So far, okay naman yung biyahe namin. And kinakabahan lang ako kasi yung dadaanan namin na Lacson, hindi ko kabisado. Pero yun naman, nalagpasan naman namin yun. And naisip ko lumiko dun sa intersection ng Buendia papunta sa Pasay. And dahil may road closure, ang aga kasi namin dumating, mga 1 hour lang yung biyahe namin. And umalis kami ng 6 a.m. So before 7, nandun na kami. So parang dapat magbe-breakfast sa may 7-Eleven malapit sa breakfast number 2 rather. Malapit sa may Star City. Pero pagpunta doon, naka-close din pala yung papunta ron sa may 7-Eleven. So naisip ko na lang, bumalik na lang kami. And yun na nga, ang nangyari is medyo naiba yung daan, kinabahan ako kasi hindi ko rin makita ng ganun yung Waze. So dahil sa reroute, nagtanong na lang din tayo para mas sigurado. Yun na nga, tinuro na lang ni Kuya kung paano kami babalik sa may MOA. And minto kami dun sa may Petron na may Dunkin. And dun muna kami nag-breakfast ulit. At of course, waiting sa reply nila James, nakikitain namin si James and Ren sa event itself. So, doon muna kami nag-relax and may nakaiwan ng sukli namin na 300. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Muntik pa kaming mang-kidnap ng pusa dito kasi ang cute-cute ng puting pusa lumapit sa amin. Pero yun na nga, waiting lang kami sa reply and pag-reply naman nila James, sabi nga nila nandun na raw sila sa parking kung saan naman kami susunod na after namin kumain dito sa may Petron, Dunkin Donuts. Pagkatapos nga kumain sa may Dunkin, sa may Petron, nag-update na sila James and Ren sa SMX na daw sila nakapark sa basement parking. Nung nagsabi kami na susunod kami, sabi ko hindi na ako mag-Waze kasi kabisado ko naman na. So wala na nakakabit na Waze sa akin. So 'di ba kakainin natin 'yon. Kasi nabobo ako dahil na-reroute kami, akala ko nandoon kami sa kabilang side kung saan dire-diretso lang mamimit na namin yung rotonda na may globe ng SMX. Wala nga pala kami doon kasi hindi nga pala ako nakaliko dahil sarado nga pala yung kalsada. So ako confident pa ako nung una. Tapos maya maya nagtatanong na ako, Nasaan na yung rotonda? Nasaan na yung globe? Ba't hindi ko nakikita? So medyo kinakabahan na tayo nito. Pero hindi natin sinasabi, siyempre. Sabi ko lang parang, hindi, sige. Okay lang yan. Alam ko naman yung magiging daanan yan. Pero kababende na tayo niyan. Kasi ito na nga. Ito na yung pinaka nakakaba rito. Kasi iba na talaga yung nararamdaman ko eh. Na wala na ako ron sa tamang daan ng papunta sa SMX. Lalo na nung napadaan tayo tapos may nakita tayong signage. Yung signage na yun, hindi naman nakakakaba kung mapadaan doon. Pero nakakaba, hindi ko alam kung saan yung U-turn. Ito na yun. Ang pagdaan namin, nakita namin may Cavite. So alam ko na, lumagpas na kami. So, ito na yung kinakabahan na talaga. Pero sabi ko, hindi, sige, hanap lang ako ng malilikuan. Pero kunwaring kalma lang tayo niyan. Kasi may motorcycle lane naman eh. So sabi ko, may malilikuan to. Sa isip ko lang naman yun. Kunwari kalmado lang tayo, diba? Pero yun nga, wala namang problem kung mapadaan tayo sa expressway. Yun nga lang, sayang yung toll gate, yung gas,
and pabalik, yung ganun bali. Mangangapa pa uli ako. Pero eto, buti na lang, nung pagliko ko dyan, iisip ko na lang, di, wala pa naman. Wala pa namang toll gate puro signage pa lang. And nung pagliko dito, buti na lang, nakakita kami ng, mga nagbabike. So, nasa isip ko, di, sige, may nagbabike, okay pa kami, safe pa tayo. Kasi, wala pa yan sa express Pag wala nang nagbabike, yun yung delikado na ako, tapos wala nang likuan. Pero yun na nga, buti naman, pagdaan dun sa nilikuan ko, hindi ko na rin alam kung saan yun, nakita ko yung Okada. So, at least, nakadaan na kasi ako before sa Okada nung nag-ride lang kami, katuwaan before. And alam ko naman may pabalik na dun. And yun nga, nakabalik naman kami kahit papaano sa normal route. And lumiko-liko lang, tapos pakiramdaman, kasi nung napadaan ako doon gabi, pero yun nga, okay naman, smooth sailing naman, and buti walang traffic. At yun na, papark na tayo sa SMX basement. Pero sabi nung guard, sa kabilang side daw. So parang napaisip ako, may entrance ba sa kabila? Yung pala yung exit, ginawa nilang entrance for motorcycles para sa event. And thank you for that. Much more convenient na hindi na kami sasabay dun sa entrance ng mga cage drivers. So pag-ikot natin, basically, naghihintay ng matagal sila James and Ren. So, si Ren, naghintay na lang dun sa may SMX itself na event. Si James yung naghintay sa amin sa party. And medyo steep lang siya talaga. So, pinababa natin si Renz para mag-prepare ng sa parking ticket na babayaran. And para hindi rin ganun nakakatakot dito sa steep na to. Kasi maliit ang mga legs ng tito nyong rider. Pero yun na. At papark na tayo at makaka-attend sa SMX event ng Makina 2024. Pero siyempre, bago tayo umattend, kinuwento ko muna yung nakakahiyang nangyari sa amin kay James para ma-share lang kung gaano katanga ang tito nyong rider. Nagkamali ako ng liko. Lumiko ako ng papuntang Cavite. Nahabol ko. Punta na kami ng Pintex. Buti nahabol ko. Nahabol ko na nakabalik ako ng Okada. Kasi nagkamali ako ng inisip. Iniisip ko nandun na ako sa hilerang ng rotonda. So dire-diretso ako. Pero sabi ko, basta may rotonda, hindi ko nadadaan.
yun, naka-attend na kami sa Makina 2024. Hindi ako masyadong nakapagtagal kasi inabutan ako ng grabing hilo. So, nung una akala ko dahil lang sa kulang sa tulog, pero nung pag-uwi, medyo napag-usapan namin na baka dun sa sobrang init kasi nasa around 40 plus degrees daw yung init talaga nung time na to eh. So, nung nakauwi naman, di naman ako inantok. And biglang nung nag-relax yung katawan ko, parang okay na uli. Kaya yun. Pero ito, pauwi na kami nung time na to. And sa iba kasi dadaan sila James and Ren. So expected namin na magkakaroon ng separation ng sa daan namin. And yun, muntik tumama tong isang si Kuya Rider sa akin. Sobrang dikit niya actually. Kasi gusto pala niyang umaway sa ating 360. Well, thank you. Pero yun nga, ingat kuya, huwag tayo masyadong didikit para lang sa ganon. Pero appreciated. Ayan, babay-babay kami dyan na naman. Yung parang mga typical namin gawain. Babay-babay kami. Pero iisa naman kami ng dadaanan so far. So ayun na nga, nagbabay pero same route. Kaya magkasama pa muna up to ano yata up to dun sa area ng Star City kung hindi ako nagkakamali. And yun na nga, nag-enjoy naman kami. Hopefully next time makabalik sa mga ganitong events. And siguro baka mag-check uli ako ng other events ng ibang hobby ko before. Pero depende na rin sa condition ng weather. And grabing init kasi ngayon, so baka grabing ulan din yung darating sa future ng 2024 eh. Pero we'll see. And that's it. We enjoyed the Makina event this 2024. So you all be safe, keep safe, and of course, have a good one, everyone.